sabi nila magtrabaho ng seryoso dahil ang dami pong problema no ang ating mga manggagawa lalo tigit. Okay? Nagbabalik po si Secretary Francis Tolentino. Secretary, welcome back po uli sa programa. Ay, opo, pasensya na, naputol tayo. Alright, ayan, medyo malinaw So na po. yung sinasabi ko po, ang unang ginawa ko po kahapon, 15 minutes after my turnover, atin pong sinuspindi yung regional director ng Region 3, ng Opo. Dole, dahil po doon sa nag-collapse na structure sa Angeles, kung saan marami na nasawi. Marami po mga kababayan tayo na hindi alam na may pakialam po rito ang Dole kasi nagkaroon po ng work stoppage order na yan sang-ayon sa Republic Act 1105. Ang ibig sabihin po, marami pong nilabag na probisyon sa ating umiiral na batas, yung construction, yung golden years. Napatigil po yan, subalit na-lift yung stoppage order kaya nangyari po ito pong aksidenteng ito. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Opo. Sang-ayon po sa umiiral na batas na pinatutupad ng Dole, pag may construction po, dapat yung barracks wala po doon sa construction na building. Dapat po nasa labas. Mhm. Kaya po yung barracks nung yung isang barracks kung saan si Mr. Alves ay buhay, ay 5 meters away. Pero ito po mga nasawi ay nasa loob po ng gusaling ginagawa. Yun po ay bawal po sa Republic Act 11058. At ganun din po pag merong pong construction workers o nagtatrabaho na mahigit 10 ay dapat merong safety officer. Mhm. Wala po sila. So napakarami pong pag meron pong 10 dapat merong first aider na train na nandoon sa gumagawa. Wala rin po 'yun. Pag meron pong 10 o 50 na nagtatrabaho, dapat meron 2 part-time nurse. Mhm. So yun po yung mga violation, pero na-lift po yun na nag-comply naman daw. Kaya ang sabi ko, baka naman nung nag-comply 4 na palapag pa lang yung ginagawa. Nung tumaas na po yung building, marami na hong violations na hindi nakita. Kaya sabi ko, dapat continuous po yung inspection. Hindi one time lang. Kaya sinuspindi po natin 15 minutes pakatapos ng ating turnover yung regional director. At mamaya nga po, 11:11, nandun po ako sa Pampanga. Pero ano po yung mensahe na gusto nyo pong pahiwatig sa lahat ng mga empleyado ng mga taga-Department of Labor and Employment dito sa ginawa nyong kaagad-agad ng pagsuspende sa regional director? Ang mensahe po natin dyan, si Tolpo ay magiging active, hands-on, kagaya po nung ginawa natin nung tayo po ay MMDA chairman, kagaya po nung tayo ay mayor ng Tagaytay, at lagi po natin titingnan ang karapatan at ang convenience na manggagawa at sisiguraduhin ko po na ang Dole magiging active. Well, ang Dole isa sa mga opisina ng gobyerno na ang daming dapat gawin, di ba, lalo tigit para sa kapakanan ng ating mga manggagawa. Sa inyo ho bang bagong pamumuno ngayon sa Department of Labor and Employment, itong gusto marinig karamihan ng mga manggagawa, meron na ho bang inaasahang pagtaas sa sweldo? Yan po pag-uusapan pa. Alam niyo, wala pa tayong isang araw dyan. Pero kung nakikita niyo yung records ko sa Senado, isa po ako sa nagsulong noon. Nung 19th Congress. Makikita niya, open record naman po yan. So, alam niyo po, ang mga nangyayari ngayon ay hindi lang po ito sa jurisdiction ng Dole. Itong pagtaas ng gasolina na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Hindi naman po ito pure Dole concerns. May mga ibang hensya, energy, itong crisis sa Iran, lahat po yan, inflation, hindi ko naman po saklaw lahat po yan. Sana saklaw natin, ma-action ang kaagad natin. Pero napakarami pong faktor, maging yung edukasyon, yung atin mga pinapag-graduate, hindi naman kaagad nakakapag-empleyo. So, hindi kaagad natin saklaw yung mismatch ng job skills sa mga employment opportunities. So, pipilitin po ni Tol na gawin yung nararapat, yung sang-ayon lang dun sa jurisdiction ng Dole. Kagaya nga po nung kahapon, after 15 minutes, sinuspindi natin yung Dole Regional Director sa Region 3. Opo. Pero sa dami ng problema ng ating mga obreros, ng ating mga manggagawa, ano po ang ipaprioridad ninyo rito nung uunahin ninyo na mabigyan ng solusyon? Ang prioridad ko ay yung kanilang kapakanan. Yung pong marching order sa akin, yung dignidad nila, hindi po sila maapi
ng management. Ang management din naman ay magkaroon ng sapat na espasyo para yung kanilang kapital ay makabalik, yung kanilang investment, nang sa ganun po ay magkaroon tayo ng industrial peace. Hindi ko lang madetalye sa inyo yung iba. Kahapon may mga may nakaamba kagad na isang strike na atin naman pong naapula kagad. Yun yung pagdating ko sa isang malayong lalawigan na kung yun po ay pumutok ay meron po sigurong epekto rin sa ekonomiya ng lalawigang yon. Nabanggit nyo kanina, Secretary Tol, no, na kayo hoy dating isang mambabatas kasama miyembro ng Senado. Paano nyo po gagamitin ang inyong legislative experience sa pamumuno sa DOLE? Alam niyo po, yung mga pulisiyang sinusulong ngayon ng DOLE at ng iba't ibang kagawaran, dumaan lahat po sa Senado. Bilang Senate Majority Leader, nakita ko po lahat yan. Naging bahagi po ako sa diskusyon. Hindi lang po yan, galing din po ako ng executive branch. Tayo po ay naging alkalde ng Tagaytay City na napaka-unlad ngayon. Ang Tagaytay. At alam ko ngayong oras ito, marami na papunta sa Tagaytay dahil holiday. Tayo po ay naging MMDA chairman, isa sa pinakamasalimuot na ahensya. Lahat na atay sa Kalaw noon. So, ito nga, yung mga tao ko rin na nagre-rescue operations ngayon sa retrieval operations sa Angeles. So, lahat po ng karanasang yan magagamit naman po. At bilang abogado po, ay kailangan din po siguro yung legal background sa DOLE. Alright, panghuli na lang, Secretary, no? Siyempre, hindi naman maiiwasan din. May mga tumataas ng kilay, may mga tumututol kay Tol sa pag-upo bilang bagong Secretary. Sabihin lang po nila kung ano yung, alam niyo po, wala naman po tayong, open po yung record ko. Hindi ko po alam kung ano yung pagtutol. Meron po niyan, hindi mawawala yan. Pero tingnan napan po natin yung record ko rin kung ano naman po yung nagawa ko. Yung 3 dekada pong nakabinbin na maritime zones law, tayo po nagsulong yan at naging batas na po yan para sa West Philippine Sea. Pero may balag din ho ba kayong makipagpulong sa iba't ibang mga labor groups? Opo, darating po yan. Wala pa ho nga tayong 24 hours na nakaupo. Dumating po ako doon dahil may mga interview, mga 9:00 na. So makikipag-usap po tayo. Kasi ginawa ko po yan nung MMDA chairman ako, lahat po ng transport groups. Kinausap nyo? Ay nakausap po. Naging kaibigan ko po, lahat na po yan, lahat na po. Kasi napakahalaga din yan na, di ba, Secretary? Mangyayari po yan, mangyayari po yan. Sanay po tayo dyan, hinihintay ko po yan. Hinihintay ko po yan. I will relish that moment and occasion. Baka malapit na po yan, malapit na po yan. Nagkataon lang po holiday ngayon. Pero kahit po holiday ngayon, magtatrabaho po tayo. Papasok po ako ngayon, tapos papunta nga ako ng Pampanga. Okay. Para doon sa, Gumuhong Building. Opo, alas 11, nandun po ako ngayon. Ayun. Alright, Secretary, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Good luck at mabuhay po. Magandang umaga. Maraming salamat po sa inyo. At muli, pagbati po natin sa ating mga kapatid na Muslim. Alright. Secretary Francis Tolentino, mga kasama ng Department